Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si John Vincent Bagtong, ang unang mag-uulat tungkol sa pelikulang hinggil sa isyong pangkasarian. Sa lantay na obserbasyon, tila nawakasan na ang diskriminasyon at nakamit na ang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga kasarian sa mundo. Katunayan, sa ilang mauunlad na bansa, may ilang scholar na nagsasabing tapos na ang pakikibakang feminista at panahon na ito ng post-feminismo. Ang ganitong mapagsamantang kalagayan ng kababayan ay lalong matingkad sa Pilipinas. Sabi mismo ng INSO, ang nabubuhay sa mas mababa pa sa $1 o 46 pesos kada araw. Sabi mismo ng INSO, ang mga kababayan ay ang may pinakamahirap o kalunos-lunos na kalagayan sa buhay. Sa taong 2016, may 9,485 na kaso ng karahasan sa kababayan ang naitala ng Philippine National Police Women and Children Protection Center. Kaugnay nito, nakapagtala ng pinakamataas na kaso noong 2016, tumaas ng 23.3% mula sa 2015. Ang mga kasong pisikal, emosyonal, psikologikal, sexual at pang-komunitong pag-abuso. Kung ang mga kababayan ay dumaranas ng ganitong pagsasamantala, matinding diskriminasyon naman at kriminalasyon sa gawain ng mga LGBTQ, lesbian, gay, bisexual at transgender ang maranasan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano ang kasarian? Ang kasarian ay ang terminong pinakaguguluhan ng karamihan ng mga tao. Kapag sinabing kasarian, ang unang pumasok sa isip natin ay kung tayo ay lalaki o babae o kahit intersex. Isang kondisyon kung saan ang isang tao ay parehong may-ari ng lalaki at babae. Ngunit ang saklaw ng terminong kasarian ay talagang mas malawak kaysa doon. Ayon sa World Health Organization, ang kasarian ay tinutukoy bilang mga katangian ng isang tao na higit sa lahat na ay nilikha sa lipunan. At ano naman ang diskriminasyon? Ang diskriminasyon ay hindi patas na pagtrato sa ibang tao at mga grupo batay sa isang katangian na taglay ng mga tao na ito tulad ng kanilang lahi, kulay ng balat, edad, kasarian at sexual na orientasyon. Sa murang edad, pa lamang ay mabilis na nalalaman ng isang bata ang pagkakaiba ng babae at lalaki. Ito ay natural lamang para sa utak natin na ilagay ang kategorya ang mga bagay upang mas madaling unawain ang mundong ating ginagalawan. At ngayon, tatalakayin natin ang mga halimbawang pelikulang may isyong pangkasarian. Bago ang lahat, ako nga pala si Arabella B. Patayan ang mag-uulat tungkol sa pelikulang napapakita ng feminismo. Ang una nating tatalakaying pelikula ay ang pelikulang pinamagatang Mulan na nilabas noong 2020. Ang pelikulang ito ay umiikot sa babaeng nagpapanggap na lalaki upang isalba ang amang may kapangsanan sa darating na digmaan. Ang pangunahing tauhan ng pelikulang ito ay si Mulan. Siya ay nag-iisang anak galing sa isang pinarangalan na Tsinang pamilya. Nagkaroon ng digmaan ang Tsina kalaban ng ibang bansa at kinakailangan ng tatay niyang sumali sa hukbo upang maprotektahan ang kanilang bansa. Ngunit ang kanyang tatay ay hindi na makalakad ng mabuti dahil siya ay may sugat at matanda na. Kaya si Mulan ay napanggap na maging isang lalaki upang may sumali sa isang miyembro ng kanilang pamilya. Kahit na siya ay babae, tinago ni Mulan ang kanyang tunay na kasarian dahil lalaki lamang ang pinahintulutan na sumabak sa giyera. Ang pelikulang ito ay nagpapakita ng pagmamaliit sa kakayahan ng mga kababaihan at gaano binabase ng lipunan ang kapasidad ng individual base sa kanilang kasarian. Ang pelikulang ito ay nagpapakita rin ito ng kakayahan ng mga kababaihan na kaya natin na makisabay sa mga kalalakihan kahit sa anumang kalarangan at kaya nating magtagumpay sa buhay. Ang mayuna natin sa pelikulang ito ay ang kapasidad ng tao ay hindi nakabase sa kasarian. Hindi porket babae wala ng kakayahan at kahalagahan. Kung ano man ang kayang gawin ng lalaki ay kaya ring gawin ng mga babae. Isang problema sa lipunan ngayon ang pagmamaltrato sa kababaihan at ang mababaw na pagtingin sa kanila ng lipunan. Ang kapasidad ng individual noon man o hanggang ngayon ay binabase sa kasarian kung saan ang isang tao ay isang lalaki, otomatiko na ikaw ay may kahalagahan. Itinataas ng pelikulang Mulan ang isyong feminismo
bilang pangunahing karakter at stereotype ng kasarian na nagmumungkahi na ang mga babae ay mas mababa sa mga lalaki. Sa simula pa lamang ng palabas ay nagpapakita na agad ng pagmamaliit sa kababaihan ng pelikula ay nagpapakita kung paano ang mga kababaihan ay inaasahang maghanda para sa kasal dahil ang kanilang tungkulin ay maging isang asawang mag-aalaga ng bahay. Sa tingin nila, ang tanging karangalan na madudulot ng mga kababaihan sa kanilang pamilya ay ang pagiging mahinahong asawa at masunuring may bahay. Pinatunayan ni Mulan na hindi lamang siya pangtaong bahay at pinatunayan na higit pa roon ang kaya niyang gawin. Maliban doon, makikitaan din ang pagmamaliit ang pagpili nila ng sundalo. Kinakailangan ng China ay mga taong sasali sa giyera ay ang mga lalaki at hindi pwede ang mga babae. Ang kaisipan na ito ay nagpapakita na ang babae ay mas mahina kumpara sa mga lalaki at hindi kaya ng mga babae na sumabak sa giyera. Sa kabila ng panghusga, napatunayan ni Mulan na ang tungkulin ng mga kalalakihan at kababaihan ay hindi dapat tinitingnan bilang limitasyon. Napatunayan ni Mulan na ang kayang gawin ng mga lalaki ay kaya rin gawin ng mga kababaihan. Ang susunod natin tatalakayin ay ang pelikulang Tanging Ina, 2003. Ang Tanging Ina ay isang pelikulang nagkukwento kung gaano magmahal ang isang ina. Pinasukan ni Ina Montecillo ang anumang trabaho para lamang maitaguyod ang kanyang 12 na anak. Kahit na ilang beses siyang ikinahiya at sinagot ng pabalang ng kanyang mga anak, nanaig pa rin ang kanyang pagmamahal para sa kanila. Matapos malampasan ang ilang pagsubok, sa huli na pagtanto na rin ng kanyang mga anak ang halaga ng kanilang ina. Sa wakas ay nahipo ng mga isakinakrisyo ni Ina ang kanilang mga puso at tumibay rin ang relasyon nila bilang magkapamilya. Pinakita ng pelikulang ito ang kakayahan ng kababaihan gaya ng independent, empowered, madiskarte at hindi pangtaong bahay lamang. Napatunayan sa movie na ito na ang mga babaeng asawa ay hindi lamang sa gawaing bahay, kaya rin nitong maghanap ng trabaho at magtaguyod ng pamilya. Kaya rin nitong tumakbo sa politika at magsilbi sa bayan. Masasabi talaga ang pelikulang Ang Tanging Ina ay may mga mensahe na hindi masyadong halata. Maraming pinapahiwatig ang pelikula tulad ng pagpapakita ng patriarkal na lipunan at ang estado ng kababaihan sa mata ng ibang individual. Sa simula pa lamang ng pelikula ay pinapakita ang patriarkal na lipunan sa Pilipinas. Pinapahalata ng pelikula na may malaking kaibahan ang mga tungkulin ng mga lalaki at ang mga babae. Ang mga kalakihan ay tinitignan bilang isang tagapagligtas, habang ang mga kababaihan naman ay tinitingnan bilang damsel in distress o mahihinang individual. Ito siguro ang pinakamahalaga na nais pakita ng pelikula, ang pagbibigay tuon at kaalagaan sa mga single mothers. Kahit na may patriarkal na lipunan, naipakita pa rin na ang mga nanay, mga babae, ay may kakayahang magtrabaho at makakita ng pera. Sa mga nakalipas na panahon, makikitang nag-iba na nga ang depeksyon ng mga tao sa mga kababaihan, lalo na sa pagiging isang ina at asawa. Kung dati-rati madalas ay martir o di kaya mapagmahal o taong bahay lamang ang mga babae, ngayon naman ay mga depeksyon na taliwas na sa nakaugalian. Ako nga pala si Mary Joy Carvalho, ang ikatlong mag-uulat patungkol sa isyong pangkasariang feminismo. At ang pelikulang tatalakayin ko ngayon ay ang pelikulang Everything About Her 2016. Si Vivian ay tinitingala sa kanyang propesyon sa pagiging isang matagumpay. Ngunit sa tagumpay na kanyang tinatamasa ay kilala siya bilang matapang, mahigpit at kinatakutan ng lahat. Siya ay na-diagnose sa sakit na kanser sa buto, kaya nagbago ang lahat. Ipinayo ng doktor na kinakailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Isang private nurse ang kanyang kilala at nakakasama sa paglaban niya sa sakit na kanser.
Sa simula ay hindi nagkakasundo si Jaika. Ngunit bilang private nurse ay nakapagpalagayan sila ng loob. Nalaman ni Jaika na may anak si Vivian, kaya minabuti niya na ipamigay alam sa anak nito ang kalagayan ng ina. Noong una ay nagalit si Vivian kay Jaika dahil sa pagkialaman nito sa lesyon ng mag-ina. Umuwi ng Pilipinas si Albert upang bigyan ng pagkakataon na magkaayos silang mag-ina. Marami silang pinag-usapan at pagpapaliwanag upang sila ay magkapatawaran. Nagkaroon ng bagong pag-asa ang mag-ina na magkaayos, samantalang si Jaika naman ay natutunan ding patawarin ang ina na nawalay sa kanyang mahabang panahon na pagtatrabaho sa ibang bansa. Ang pelikulang ito ay patungkol sa mga tinatawag na working moms at mga makabagong bayani na health workers. Makikita sa pelikulang ang teoryang feminismo na kung saan tinatalakay ang pagsalungat na idea na mahihina, marupok, pantahanan, masamang emosyonal at tanga ang mga babae. Mapapansin din na ito ay ginagamitan ng realismong dulog sapagkat ipinapakita rito ang mga katotohanang ganap sa isang pamilya at kahirapang dinaranas mga nurse sa ating bansa. Ang paglalakbay ng pangunahing tauhan ay sumasalamin sa mas malaking pakikibaka ng mga makabaihan sa lahat ng dako na lumalaban para sa pagkilala, paggalang at pagkapantay-pantay sa isang mundo na kadalasang minamaliit ang kanilang potensyal. Globalisadong mundo. Ang pelikula ay hindi lamang isang testamento sa lakas ng mga tagapag-alaga, kundi isang pagpupugay din sa mga hindi maititinag diwa ng mga kababaihan sa lahat ng dako. Ang pangalawang pelikula na aking tatalakayin ngayon ay ang pelikulang Caregiver 2008. Si Sarah ay isang guro sa Pilipinas habang ang kanyang asawa na si Teddy ay namamalagi sa London para magtrabaho bilang nurse. Iniwan ni Teddy si Sarah at ang kanilang anak na si Paolo. Si Sarah ay na-promote na sana sa bilang coordinator ng English department ng kanilang eskwelahan nang tumawag si Teddy para ayain si Sarah na malagi na rin sa London para sila ay makaipon ng pera. Dahil doon, nagawang iwan ni Sarah si Paolo sa Pilipinas at lumipad papuntang London upang magtrabaho. Sa una ay mahirap ang kanyang trabaho dahil hindi siya sanay sa ganoong larangan. Pero siya ay porsigido para makaipon ng pera kaya itinuloy niya ang pagtatrabaho. Hindi na lamang pinapansin ang diskriminasyon sapagkat may natupad na minimithi si Sarah. Nakuha niya ang kanyang anak ni si Paolo at nadala niya ito sa London. Naging masaya at makabuluhan ang buhay niya kasama ang kanyang anak. Ang pelikulang ito ay tungkol sa isang babae na matatag na handang harapin ang anumang pagsubok nang siya ay pumunta sa ibang bansa para ikakanda ng kanyang buhay. Ang pelikulang ito ay pinapakita ng feminismo dahil sa kakayahan ni Sarah nang ipagtanggol niya ang kanyang sariling dignidad bilang isang taong may silbi sa kanyang mundong ginagalawan. Ang pelikulang ito ay nagpapakita ng transformasyon na isang masunurin at martir na asawa na gumagawa ng sakripisyo para sa mithiin ng kanyang asawa sa isang empowered na babae na nakatagpo ng dignidad at magmapalaki sa isang mapagkumbabang trabaho bilang isang taga-alaga sa London. May feminismo sa pelikulang ito dahil sa huli ay nagkaroon siya ng lakas ng loob upang gumawa ng isang desisyon at iwanan ang manipulado niyang asawa. Magandang umaga sa lahat. Ako si Christine Jane R. Heralde, ay kaapat na mag-uulat tungkol sa pelikula hinggil sa isyong pangkasarian. Ang una kong itatalakay ang pelikulang Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa. Ang kwento ng pelikula ay tungkol kina Marlon, isang mag-aaral sa kolehiyo sa isang universidad sa Manila, Dennis ang kanyang kamag-aaral sa literatura at Karen ang kanilang profesor sa literatura. Dahil sa kanyang pagkadismaya sa kanyang presentasyon sa literature class, sinundan ni Marlon ang kanyang profesor na si Karen sa kanyang pupuntahan. Dahil sa kanyang pagsunod ay nalaman niyang nagtuturo rin ng pagsayaw ang nasabing profesor. Dito nakilala niya si Dennis, ang kanyang kamag-aral sa literatura class. Sinundan ni Marlon ang kanyang profesor na si Karen sa kanyang pupuntahan. Dahil sa kanyang pagsunod ay nalaman niyang nagtuturo rin ng pagsayaw ang nasabing profesor. Dito nakilala niya si Dennis, ang kanyang kamag-aral sa literatura
Si Dennis ay nagtuturo din ng pagsayaw sa kanyang mga mag-aral na nasabing dance studio kasama ni Karen. Upang mabilib ang kanilang profesor, nagpaturo si Marlon kay Dennis ng pagsayaw. Unti-unting natuto sa pagsayaw si Marlon, ngunit napagtanto ni Karen na nag-aaral lamang si Marlon sumayaw upang mapabilib nga si Karen. Labis na nadismayas na sa narinig si Marlon at dahil dito ay sinisi niya si Dennis sa isang tanging nakakaalam sa kanyang lihim. Pelikulang ito ay tumutukoy sa feminismo at may halong homosexuality. Ang pelikulang ito ay isang magandang pagsasalarawan upang maipakita ang pagsasanib ng mga literaturang pinag-usapan gamit ang mga letra at mga galaw at mosyon gamit ang katawan. Ipinapakita rin sa pelikulang ito na hindi hadlang ang kasarian sa dalawang taong tunay na nagmamahalan. Tinatampok nito ang importansya ng pag-unawa at pagtanggap sa iba. Sa pelikula, ang dalawang karakter ay magkaiba sa maraming aspeto ng kanilang buhay. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasayaw at panitikan, natutunan nilang respetuhin at tanggapin ang isa't isa. Ito ay isang paalala sa mga tao na mahalaga ang pagkakaiba at pagiging bukas sa pagtanggap ng iba't ibang pananaw at karanasan. Ang susunod kong tatalakayin ay tungkol sa pelikula na Panty Sisters. Kwento ito na umiikot sa pamilyang Panty kung saan si Don Emilio na isang mayamang negosyante at may 3 lalaking anak na sa kalaunan ay malalaman niyang mga bakla pala ito. Dahil sa hindi pagtanggap sa piniling kasarian ng mga anak, matagal nang hindi niya nakakasama nga nito hanggang sa ipatawag niya ito isang araw. Muli sila nagtipon para ipahati ni Don Emilio na mayroon siyang cancer at malapit nang mamatay. Binanggit niya na ibibigay niya ang kanyang mana sa nagkakahalagang 300 milyon na tig 100 million bawat isa sa isang kondisyon. Kailangan bigyan nila ng apo si Don Emilio. Ang pelikulang ito ay tumatalakay sa hindi pagtanggap ng mga LGBTQ sa mata ng batas, relihiyon at kapwa individual. Ang pelikulang ito ay umiikot sa 3 magkakapatid na LGBTQ na nagpapalinsahang makuha pabuyang pamana ng kanilang amang malapit na mamatay dahil sa sakit na cancer. Mahigpit na tinatalakay dito ang same-sex marriage at diskriminasyon sa mga LGBTQIA. Ang Panty Sister ay natatalakay ng mga hindi komportableng issue, pangunahin sa mga ito ang homophobia, hindi makatwirang pagpapakita ng takot, puot, pagkadiri o pagkasuklam sa mga kasapi ng LGBTQ. Karahasan laban sa kababaihan, abortion at patriarka ang kapsula ng pelikulang ito ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng mga LGBTQ sa ating bansa. Sa same-sex marriage, sa naging paksa sa pelikula at ang patriarka sa lipunan kung saan maaaring maiuugat ang diskriminasyon, karahasan at krimen laban sa LGBTQ. Maaaring maging sanhi ang pagiging relihiyoso ng isang tao upang itakwil o hindi tanggapin sa lipunan ang mga LGBTQ. Diskriminasyon ng iilan na ang mga LGBTQ dahil sa mata ng iilan ay babae at lalaki lamang ang kinikilala ng batas at hindi kinikilala ang pag-iisang dibdib na magkaparehong kasarihan dito sa Pilipinas. Sa pelikulang ito, makikita natin ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa ating kasarian ay hindi basihan para tayo ay maging katanggap-tanggap sa mga mata ng Diyos. Nasa ating sarili kung saan paano tayo ay hindi magiging hadlang para gawin natin ang tama at maging kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan lang natin ang magpagmamahal at paggalang. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Clark Rachel Akurin, ang ikalimang mag-uulat tungkol sa pelikulang hinggil sa isyong pangkasarian. At ang pelikulang aking tatalakayin ay tungkol sa pelikulang The Unforgivable Private Benjamin 2011. Ito ay kwento ng bakla na si Benji na mula sa pamilya militar. Siya ay kinakahiyan ng kanyang lolo sapagkat ang kanyang kasarian hindi nababagay sa kanilang pamilya, na kilala sa pagiging matapang ng mga lalaking sundalo. Ngunit nang magkagulo ang bansa dahil sa mga terorista, maraming mga general ang mga dinukot at isa dito ay ang lolo ni Benji. Dahil dito, ang militar ng Pilipinas ay tumipon ng isang lalaki bawat pamilya upang maging sundalo at ipaglaban ang bansa. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang ama, si Benji ang sumali upang ito ay hindi mapahamak. Ngunit habang nasa kampo, si Benji at ang kanyang mga kasamahan ay pinagtawanan sa kanilang mahihinang kakayahan. Subalit dahil dito,
si Benji at ang kanyang grupo ay nagpursigi at hindi natanggal. Naligtas nila ang mga nadukot ng mga general at ang bansa mula sa mga terorista. Ang pelikulang ito ay tumutukoy sa kung papaano magkakapantay-pantay sa usapang pagkasarian at diskriminasyon. Sa pelikulang ito, ipinaparating na kahit anumang trabaho ay hindi hadlang sa pagiging bakla upang maging bayani at mailigtas ang kahit na sinong nangangailangan ng tulong. At ang susunod na pelikulang aking tatalakayin ay ang tungkol sa pelikulang Rainbow Sunset. Ang kwento ng pelikula ay umikot sa malalim na pag-ibigan sa pagitan ng may edad na homosexual na si Ramon at Fredo. Si Fredo ay isang bakla at mayroong sakit na malubha na unti-unting nagpapahina sa kanya. Sinamahan at hindi nag-alinlangang iwan ni Ramon ang pamilya upang alagaan ito para makasama siya sa kanyang huling mga araw. Sa una, naging magulo ang sitwasyon ni Ramon at Fredo dahil si Ramon ay may asawa at anak na kailangan din siya. Alam ni Sylvia ang nakaraan ng dalawa at ang lahat ng utang na loob ni Ramon kay Fredo. Kaya masakit man, tiniis niya ang lahat. Pero kung anuman ang pagtanggap ni Sylvia sa kanyang asawang si Ramon ay higit na kabaliktaran naman sa kanilang tatlong anak. Ang pelikulang ito ay tungkol sa pag-iibigan ng dalawang may edad na homosexual. Isang pelikula kung saan naglalahad ng madamdamin na saloobin na naghahatid at nagbibigay aral sa kung ano ang tunay na pag-ibig. Pelikula kung saan naglalahad ng madamdamin na saloobin na naghahatid at nagbibigay aral kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang nabuo naming konklusyon tungkol sa hinggil sa isyong pangkasarian. Nananatiling malaking isyo at hamon ang pagkapantay-pantay ayon sa kasarian. Ang pag-aaral ng pelikulang may isyong pangkasarian ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng kamalayan sa mga tao tungkol sa mga isyo na may kaugnayan sa pagkapantay-pantay ng lahat ng kasarian. Ang mga pelikulang ito ay nagmumulat sa atin sa totoong kalagayan ng mga LGBTQ at kababayan sa lipunan. Ang pag-aaral ay ibigay ng impormasyon at kaalaman sa mga tao tungkol sa isyu tulad ng diskriminasyon, paggamit ng wika, karahasan at iba pa. Ang pag-aaral ay nagbibigay ng direksyon at suporta sa mga individual na mayroong mga problema na may kaugnayan sa kanilang kasarian.